Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ngunit ako po'y magbibigay ng usapin patungkol dito po sa problema ng PhilHealth ukol sa case rates, sa interim reimbursement mechanism at yung problema po ng case rates sa PhilHealth. So ito pong IRM, sinimulan po ito ng PhilHealth noong Enero pa. Hindi lang po sa kadahilanan ng COVID, marami po silang binanggit dyan, particular ho yung pagsabog ng Taal Volcano, na kung saan nakita lang may pangangailangan maglagay ng pondo sa iba't ibang hospital na maaaring maraming miyembro ang maapektuhan. Next slide please. Taong pong ito, ang PhilHealth nag-release noong Marso ng nagbigay po ng pondo na 30 billion para sa mga ospital labanan ang COVID. Yan po yung malawakang napag-usapan din sa Senado kung ano't anong ospital at magkano yung kanilang nilaan na pondo. Sa ngayon daw po, of the 30 billion, 14 billion has been released at meron na pong na-reimburse sa aking pong pagkakalam na 1 bilyong piso. Next slide please. Alam niyo ho, itong case rates na pinag-uusapan, hindi po yan ginawa noong 1995 nung una maaprubahan ang ating PhilHealth o yung insurance system natin. Nagsimula po ang case rates na tinatawag noong pong 2011. Ano po ba ang case rates? Ang case rates, ang ginawa nila, sa bawat isang sakit, sa bawat isang sitwasyong pang-medikal, ay nagbibigay sila ng package. Noong pong 2011, ilan-ilan lang po, 6 o marahil hindi lalagpas ng 10. At bigyan po natin pagkakataon linawin ito ng PhilHealth. Noong ito po'y kanilang inaprubahan ng 2011. Taong 2013, next slide, ginawa po nila sa isang sirkular na ang lahat ng pagbayad ng PhilHealth ay hindi na fee for service. Ano po ba yung fee for service? Pagka ikaw nagkasakit, gumastos ka ng 5,000, pagpalagay po natin, pneumonia, ang ginastos mo ay 5,000 lamang. Pero dahil ang case rate o case-based payment nila ay 15,000, babayaran pa rin po ang ospital ng 15,000. Yung 10,000 ay pondong nawala sa tao at nawala lalo tigit sa gobyerno. Yan po ang kasalukuyang polisiya ng ating PhilHealth. Hindi fee for service, kundi case-based payment. Next slide. Kung titingnan po natin, yan pong top 10 medical case rates na nandyan po, nakalinya po dyan ang iba't ibang mga sakit at kung magkano po ang case rates. Pagpalagay po, ang community-acquired pneumonia noong January 1 to 2018, 757,000 ang nagkaroon ng pneumonia. Wala pong problemang pneumonia outbreak. And PhilHealth, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 10 bilyong piso. Ang acute gastroenteritis po, 2 bilyon. Urinary tract infection, 2 bilyon. Sa dengue, 1 bilyon. Asthma, bronchial asthma, 1.1 billion. Hypertension stage 2, 1 billion. Yan pong mga sakit na yan ay nakapaloob sa isang case rate system. Next slide, please. Yan po ang mga packages na isinasagawa
sa ilalim ng PhilHealth ng iba't ibang claims processing na again pumapasok po sa isang case rate system. Next slide please. Yan naman po ang mga package na ibinabayad sa bawat problemang pagkakaroon ng sakit under the case rate system po natin. Makikita po dyan, iba't ibang sakit, iba't ibang binabayad sa bawat sakit na ginawa po yan sa ilalim ng PhilHealth. Next slide please. Tinataya po na 153 billion pesos magmula 2013 nang nagsimula ang case rate to 2018 ang nawalang pondo sa PhilHealth. Sa 20% po, based sa COA AOM, ang overpayment sa claims ay 102 billion pesos. Dahil po sa period na to, sa panahon pong ito, ang all case rate method ay 512 billion ang total. Next slide please. Noong pong nakaraang budget hearing 2019, hindi po nagkaroon ng COA report ang PhilHealth. Ang katunayan ho, ang COA nandyan, nakiusap na hindi pa nila tapos ang COA report at kanila masusumite pagdating ng ating budget hearings. Bakit po hindi nakapasok ang COA at walang report? Sa kadahilanan, batay sa kanilang report na nandito po sa atin, hindi sila binigyan ng access sa mga computers na recorded ng PhilHealth. Next slide please. Ang interim reimbursement na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon, 30 billion po ang kanilang nakalatag. Ang sabi ni President Morales, kahapon narinig ko siya, sabi niya 7.5% acceptable losses in an operation of an insurance system or an insurance setup. Sa palagay ko, mas malaki sa 7.5%. Pero ilagay na lang po natin dyan sa 7.5%. Ngayon pa lang pong COVID, ang mawawalang pondo natin ay 2.25 billion pesos. Yan po ay pondo na mawawala sa PhilHealth sa ilalim na rin ng sistemang to na taong-taon ho, magmula 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, all reports of COA would assail the all case rate system. Yung pong ginagawang sistema ng PhilHealth ay patuloy nilang ginagawa at patuloy po na sinasabi at dinidis-allow ng Commission on Audit. Next slide please. Ayan po ang case rate ng ating mga pasyente sa ilalim ng COVID-19. Mild pneumonia, 43,000. Moderate pneumonia, 143,000. Severe at 333 at critical at 766. Ano pong ibig sabihin nito? Nagpunta ka ng ospital, palagay mo na ospital ng Maynila, at ikaw po ay binigyan ng kaukulang atensyon medikal. Ang ginastos mo ay 20,000. Ang babayaran pa rin ng PhilHealth sa ospital ay 43,000 under the case rate system. Noong pong hearing namin nitong nakaraang Marso, binanggit ko na po ito kay General Morales. Sinabi ko na sa kanya, General, ingatan niyo po yan dahil yan ulit ang magiging ugat ng problema ng PhilHealth at dyan magkakaroon ulit ng butas ng issue ng korupsyon ang PhilHealth. At kaya nga po, dito sa interim reimbursement mechanism, nagkakagulo dahil yung mga ospital na naman na nakikita nila
na nagkaroon ng pabor nung nakaraan, ang siya ring nandito sa all-case rate system. Maaari pong nilakihan, pero dahil nga sa may duda sa pamamaraan ng polisiya, ito rin po naging ugat ng problema. Next slide. Ang iniiling po namin sa ating pong PhilHealth at kay Pangulong Duterte na itong all-case rates policy nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Aquino. From 2011, nagtuloy-tuloy po yan at nagugulat na lang tayo. Dito na lang po nagsimula ang problema sa PhilHealth na ang lalaki na ng pondong nawawala. And we would like to request the PhilHealth Board who are here with us, yung mga kasama po natin, at sa ating pong Pangulo na magkaroon na ng malinaw na polisiya at maging po sa amin dito sa Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ay itigil na ang all-case rates policy na nagiging ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Yung sinasabi po nila na mafia, yan po ang nagiging mafia. Sa kadailangan sa all-case rates policy, sa mismong polisiya ay nakaugat ang problema, ang buong organisasyon nadadamay. Ang mga kasapi na, at yan po'y makita natin sa mas malalim na pag-iimbestigan nitong komite, kung saan po lumabas ang mga pondong to, makikita natin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapatupad ng ganitong sistema. So with that, I'd like to thank all the committee members and our guests this morning, and I would like to recognize our Minority Floor Leader, the Honorable Benny Abante, who's here with us. Ang ating pong resolusyon ngayon ay pinangunahan po ng ating Minority Floor Leader, kasama po ang inyong abang lingkod as Chairman of the Committee on Public Accounts, at kasama rin po ang inilunsad na resolusyon nila Congressman Zarate tungkol po sa investigasyon dito. So with that, thank you so much, and we would like now to ask President Morales to make his presentation if ever there is. Nakita ko na po siya kapo nagsalita, o kung meron man po siyang pagkaklaro doon sa aking binanggit ngayong umaga. President Morales of PhilHealth is recognized. Thank you, General Morales. Magandang umaga po. General, if I may call your attention to this, una ko pong tanong, di po ba nung budget hearing nitong nakaraan, hindi po tayo nagkaroon ng COA at sa pakiusap na rin po ni Secretary Abisado and sa pakiusap ni Speaker Alan Cayetano na kahit na wala pa kayong COA report, ay payagan na munang ipasa dahil may contribution sa inyo ang national government ang budget ng PhilHealth. 60 billion po ang dinagdag na pondo sa inyo ng national government. Tama po ba? 71 billion. 71 billion. Opo. Ngayon po, yung binanggit nyo kasi, General Morales, yung pong binabanggit nyo kahapon, pinanood ko po kayo hanggang sa ngayon, para po bang itong problema, dahil naalala nyo, ang problema po ng 2018 COA, yung Commission on Audit, hindi nga po kayo nagkaroon ng pag-aaral sa kadailanan na walang substantive testing ang case rates, all case rates ng inyong ahensya. Tama po ba? I have here the COA report, General Morales. And if I may read the financial report, the faithful representation of the benefit claims expenses account totaling 121 billion for calendar year 2018 was not established due to the delay in the grant of full access to PhilHealth new claims and claim system, which precluded the audit teams to conduct substantive testing on all case rates transactions amounting to 62.9 billion or 51.79%, contrary to paragraph 15 of Philippine Accounting Standards and PhilHealth Office Order 0088-2015 dated October 12, 2015. Tama po ba, General Morales? Naka-mute?
Nakamute po ata po kayo, General. Hello? Yes, General, Hello? go ahead. Yeah. Hello. Sa pagkaalam ko ho, binigyan ho namin sila nag-access. Nag-create ho kami ng account para ma-access nila yung data namin. At mapapaliwanag ho ito ng aming Corporate Information Officer, si Senior Vice President Cubita Aragona. Siya ho nagbigay, nagbukas ng access sa Commission on Audit po. At meron ho kaming resident auditor ng COA dito na nakikipag-ugnay ho sa amin sa mga pangangailangan nila. Yes. Kumari ho, Congressman, pwede kong ipaliwanag si SBP Aragona sa bagay nito. General Morales, yung akin lang naman po, General, if you can hear me, yung akin po is factual lang. Hindi po tayo nung nagkaroon ng budget hearing, wala pa pong COA report noon. Ngayon po, maaaring nagkaroon na kayo ng access. Kaya nga po sinabi ng COA sa amin, hindi muna sila magsasubmit ngayon, but they will submit it in the later part of this year. Yan po ang paliwanag ng COA na pinayagan naman po natin dahil hindi naman natin mapipilit yung audit report. General, we were together in the budget hearing. That was the discussion din. Yun po yung naging sitwasyon natin. Walang COA report at that time. Sir, yung hong for calendar year 2018 ho ba ang tinatanong ninyo? Yes, General. Opo. Opo, na-implement na ho natin ito. Meron ho kaming yung audit observation, faithful representation of the benefit claims, expense, totaling 121 billion. Ang audit recommendation, no, we recommend that management provide the COA affiliate auditors nationwide full and continuous access to all systems and programs necessary for the timely conduct of an audit as mandated by Section 26 of PD 1445. Na-implement na ho namin ito. Yes, General. Pero naalala niyo po, nung budget hearing, wala po tayo niyan nung panahon na yon. Kaya nga Wala po. Opo, wala po. Okay. Ito pong 2017, meron din pong COA report yan na ang sinasabi po rito, o yung all case rates ninyo, nagkaroon ng 3 pag-aaral sa NCR, yung PhilHealth Regional Office 1, PhilHealth Regional Office 2, na sinasabi na naman nag-overpayment. Mas malaki ang ibinayad kesa doon sa ginastos ng pasyente. At chichikin ho sa amin ang aming Okay. record sa Kumario. Okay, tanong ko lang po, General, para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran nyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na ibalik natin yan lang 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4-5 years, nasa almost 350,000 every year. General Morales, naputol po. Aha. Ang claims ng urinary tract infection, nasa 300,000 every year. Almost 300,000 every year. General? Hello. Nakamute po Hello. kayo, General. Hello. Nakamute po. Hello. Yes. Hello. Yes, General. Nakamute po, General. Okay na ho. Narinig na po namin kayo. Narinig niyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization,
Mako-computerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil binabayaran ng buo based on a case rate, imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General. And we have been talking about this, pareho tayong bago, ako bago sa Kongreso, kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the released 14 billion, yun lang pong sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate ho sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Ngayon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng Universal Healthcare, papunta ho tayo sa global budget, na kung saan ang pondo ay in-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot dun sa problema ng case rate na hindi naangkop dun sa tunay na gastos. Doon naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha po ho ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa aming mga dokumento galing ho sa Commission on Audit. General, I have here the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. Yung ginasabi nyo pong yung reforma, wag po kayong makinig sa mga tao nyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw na bangga, kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package. Even if you go on a global budget, and please, tell them that we understand what a global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Mr. Chairman. Kung pwede ko kong i-share sa inyo, yung sulat ho galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020 na pinirmahan ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito hong binigay namin sa kanya yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2017 at 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commission on Audit na siya ho nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth. At nakikipag-ugnayan ho sa kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General, dahil ito naman po'y sinabi nga nila, binabasa nila sa 20%. 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po'y ehemplo na potential na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me, you will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin niyo po ang lahat ng insurance company, tanungin niyo po mga ospital. Wala pong gumagawa ng isang package ng pagbayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan.
para ho hindi magpatuloy ang ganitong problema.